maraming salamat po sa araw na ito dahil kayo po ay naghihintay, nandiyan po kayo sa inyong mga tahanan at nawa pong pagpapala ng Diyos na buhay ay sumainyo ang blessing ng Lord physically, spiritually, financially. Hindi pa po tayo nagsasalita o nag-start. Claim nyo na pong lahat. Nasa inyo na po in the name of Jesus. Those who are sick, magaling na po kayo. Those who are in need, God is our provider. Claim it. And those who are weak, sa araw pong ito, palalakasin tayo ng Panginoon. In all aspect, God will bless you. Claim it na po ninyo mga kapatid dahil napakabuti ng ating Diyos na buhay. Kaya sa inyo pong lahat, mga bisita po namin, sa lahat po ng mga nakatune in, nasa mga lugar ng saan man kayo naroon, sa New Zealand, Australia, Europe, Kuwait, Saudi Arabia, Philippines. From Kuwait, I would like to mention and recognize po natin si Lolita Mercado. Lord of God po, salamat po sa Lolita Mercado. Thank you so much po sa pag-join. Na kayo po nasa mabuting kalagayan and God bless you po. Ganun po, kila Nanay Baby Liwanag, yan sa mga parents po ni Brother Ray, and then po sa lahat ng mga taga-Cavite, sa mga liwanag, maliwanag ang buhay nila dahil nasa kanila ang Panginoon. Kay Sister Corazon Rojo, so welcome po sa inyong lahat dyan. Salamat po sa pag-join natin. At kay Sister Jopay, yung mga nasa Syria, thank you sa inyong lahat and to your family. And salamat po sa Lord dahil kayo po ay na dyan. At I know, alam ng Diyos ang pangailangan po natin. Kaya sa araw pong ito, ituturo ng Lord, bibigyan tayo ng knowledge, wisdom, at ipamuhay po natin ang lahat natin mapapakinggan. Kaya bago pong lahat, tayo po muna ay darako sa ating pong text for the day, the book of John 10:10. Bago tayo mo po mga kapatid, samahan niyo po ako. The Bible says in the book of John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So, okay, taping manalangin muna saglit. Let's bow our head as Lord so ours. Lord, basta niyo po ang mensahe mo. Yes, okay. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na makikinig, maging lingkod na magsasalita. Forgive all our sins, lahat ng mga nasabi namin na isip. Lahat ng mga karumihan namin sa nagdaang mga oras, minuto, nagdaang linggo, Lord, pakalinisin niyo po ang bawat isa sa mula po sa inyong lingkod. Gamitin niyo po lang mga ko ng ayon sa kalooban. Give me wisdom and knowledge, lahat po ng mga tinago mo sa aking puso at isipan, malayak pong masabi ito na walang labis, walang kulang. Not my will, but your will be done. And I pray to all the destructions of the devil, all the works of the devil in our mind, in our heart, in our body, in our internet connection, Lord, lahat pong ito, Lord, ay sinasaway ko lahat ng distraction, ang mga gambala ng kaawa sa pangalan ni Jesus. And Lord, let your spirit starting from your servant at dumaloy sa lahat ng makikinig sa bawat tahanan po namin in the name of Jesus. Salamat po Lord sa pagpapala, salamat po sa biyaya, salamat po sa araw na ito. And we give back all the glory in the name of Jesus. And everybody say amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. You may all be seated please. Lahat po kayo mga kapuna at makinig po tayong lahat. You can say amen, praise the Lord. Sa inyo po kinalalagyan, sa inyong upuan. Talk to God. Makipag-communicate tayo sa ating Panginoon. When you think that God talk to you, and I believe lahat naman ng mga message natin maririnig, makikita, yan ay galing sa Lord. So, salamat tayo sa ating Panginoon. You can say, praise the Lord, amen. As agreed with me, agree po tayo sa ating Panginoon. Lalo po sa ngayon, no? The thief does not come except to steal. Obviously, siya po walang ibang gagawin kundi yung mga thief, robbery, mga magnanakaw, mandarambong, walang ibang gagawin sila kundi mag-hold up, kunin lahat, snatch. Kaya nga ngayon po rampant sa ating bansa, lalo po ngayon magpapasko, nasabayan pa po ng pandemic. Ang hirap ng buhay ng marami. Yung iba, yan ang ginagawa po ngayon. Ganun din po mga kapatid, where they're what we call famous group na akyat bahay gang, na hindi lamang po sila magnanakaw, akyatin yung bahay, talagang lahat kukunin. At hindi lang po yung material, hanggang sila po ay handang pumatay, rape. So ganyan na po kasama.
Sinabi ng Bible na kasama na ilalaganap sa mga huling araw. Ganyan na po ang mangyayari po sa ngayon. And you know, the Bible meron din po nangyayari. In the book of John 10:30, then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. So nangyari po mga kapatid, siya rin po ay nabiktima rin, nanakawan din po. Alam niyo po ang inyong lingkod, 3 beses po akong na-hold up. Sa Cubao, sa jeep, 2 beses, sa bus, yan. So suki din po ako ng mga hold upper. Kaya suki po ako ng mga yan. Kaya alam niyo po, praise the Lord, nawawala cellphone, yan lang naman cellphone at wallet. So yan po naman talaga ang gawa ng magnanakaw. Robbers also it happened in the Bible, the book of Genesis. So this robber, sabi ng Bible, the robber surely got his money before they stripped him of his clothing, wounded him, and left him half dead. Kinuha ang lahat at halos half dead, mamatay na po itong robber na ito. And who is this robber thief? Kilala po natin ang demonyo. So sinabi sa book of John 10:10, the thief does not come except to steal. Siya po'y pumarto para magnakaw, pumatay, sumira. And literally, he is Satan. Yan po ang kanyang gagawin. Mainly, his primary intention is to steal mainly from the believers. Tayo pong mananampalataya. Tayo ang suki niya, nanakaw. Kaya mga kapatid, ang Lord sa book of Job, si Satan mismo nagsabi rito po, nakikipag-usap yun sa ating Panginoon. You have always put a wall, sabi si Job 1:10, a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. Ang sabi ng Bible, God put a wall, a hedge, backward sa lahat ng protection ni Job. Alam niyo, ganun din po sa atin. Our house and everything we own are under the protection of God. Lahat yan, protektado nating Panginoon. Sinabi na po ang book of Job, kasi nga binabantayan mo, binabakuran mo ang lahat ng pag-aari ni Job. Ganun din po sa akin. Kaya mga padiming mga mananampalataya o Christian, nagpapalato po sila pag may sunog. There's a lot of breath and nagtestify. Hindi inabot yung bahay namin. Konti na lang yung bahay namin. Why? You are protected. Our house and property are protected. Sa mga binabagyo, gumigiba na yung kanilang kalapit bahay. Pero sa amin nakatayo. Those are the testimony. Why? That is true that our God, our home is protected by God. Protektado tayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Sinabi na po ng Bible. Now, sinabi rin po ni Satan, okay, sabi gano'n. Sa book of John, continue natin. 1:11-12. But now, stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. And the Lord said to Satan, behold, kita niya, nag-uusap silang dalawa. Behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. So nangyari po dito, challenge ni Satan ang Lord. So God accepted this challenge. Kaya naman pinagpapala mo yan kasi pinoproteksyonan mo. Kaya naman yan, maganda ang kanyang buhay kasi nandun yung kamay mo, binabakuran mo ang kanyang bahay, ang kanyang mahal sa buhay, ang kanyang ari-arihan, lahat ng asset sa kanya, protektado ang trabaho niya kasi nandun yung kamay mo sa kanya. Ang sabi ni Satan, subukan mong tanggalin, subukan mo alisin yung bakod mo, yung kamay mo. Then, God accepted the challenge. And you know what happened? He let Satan touch Job's possession, his loved ones, and even afflict his body. So ano po nangyari mga kapatid? Siya po, si Job, nagkaroon po siya ng matinding pagsubok na wala pang pagsubok na naranasan o dinanas ng taong nabubuhay sa mundong ito. Grabe po ang kanyang ginawa. Alam niyo po nangyari? Like the robber, he totally stripped off his protection from Job. Nawala yung bakod, nawala yung kamay, nawala yung protection. And you know what happened? This is the result. Job 1:14-15. A messenger came to Job and said, the oxen were flowing and the donkeys feeding beside them when the Sabaeans raided them and took them away. Indeed, they had killed the servants with the edge of the sword
And I alone have escaped to tell you. So you know what happened? When God withdraws His protection from us, a lot may be stolen from us and disaster will take place. Why? Because of the hands of God, the protection. Pag nawala ang protection, dun po makakapasok ang kaaway. And you know what happened? Satan did not only steal Job's property, he also stole his good health by inflicting wounds into his whole body. Hindi lamang po yung kanyang kabuhayan, yung kanyang ariyan. Actually, pati mga anak niya nawala, namatay, sabay-sabay. At hindi lamang po yun, mismo siya po ay tinubuan ng bukol sa buong katawan niya. Ito po siguro yung taong tinubuan ng bukol. Lahat makikita niyo po sa kanya, puro bukol. Now, ang tanong po dito, why did God allow? So they all happened without notice and all of a sudden. So nangyari? Nangyari po ito ng talagang biglaan. So the question nga, why did God allow Satan to steal from Job and destroy his life? Bakit pinahintulot ng Diyos na danasin ni Job na siya po'y mawalan, nakawan, mawalan ng kanilang mahal sa buhay, mawalan ng pera, ng trabaho, kaibigan. And then, you know what? Sa atin din, why are we allowed to be robbed of what we have? Ganun din po sa atin. Bakit tayo napapahintulot na tayo rin po'y mawalan o nakawan ng kaaway? Hindi lang sa finances. Iba sa inyo, alam po, physically, nawawalan ka ng lakas, ninanakaw ng kaaway yung lakas mo. Iba sa inyo, matagal nang walang pera, ninakaw na ng Lord yung kabuhayan mo. Iba naman, ha? Si Satan, ninakawan tayo ni Satan, no? Iba naman, nawawala ka ng joy. Ninanakaw ng kaaway yung joy mo. Kaya ba sa inyo, nakasimangot ka na ngayon, iniisip mo paano yung Pasko, paano yung regalo, paano yung handa, paano yung mga inaanak, alam niyo, lahat yan po. Kaya pati nga magnanakaw, gano'n na rin iniisip, paano ako magnanakaw ngayon, lahat nasa loob ng bahay. Paano, matumal na rin siguro nakawanin dahil walang mga nasa pool, wala siyang matutukutan. So lahat nag-iisip, why? Kasi nga dahil nga po sa hirap ng buhay. So the question, yun nga, parang bakit pinahintulot tayo mismo ng patay? Alam niyo, personal reason, of course. Sometimes God allows us because of what we are? No. Sometimes, what? Sometimes because of our carelessness. Ito, binigyan tayo ng ganyang pagpapala, ari-arian. Pero minsan tayo pa yan, no? Nagiging careless po tayo, nagiging prophet. That's the main reason. We are protected by God, that's given. But we have to be wise and never take our belongings for granted. Bakit? Sinabi na ng Bible, sa mga huling araw, lalagyan ng papasaman. Maraming masamang tao, masasamang loob, maraming mga magiging masama. So, because of, that's main reason. Because of carelessness, that's why nawawala po sa atin yung mga bagay na mahalaga. Kaya maging maingat po tayo, lalo sa be wise, sinabi ng Bible, be wise. Maging matalino po tayo, lalo sa ngayong panahon. At pangalawa, he has a divine reason for allowing us to be robbed. Meron siyang makalangit na layunin. Though we give utmost care of our possession, meron pa rin po siyang makalangit na layunin. At yung iba sa inyo, ito po yung purpose na hindi maunawaan kung bakit pinapahintulot ng Diyos ito sa ating mga anak. So ito po nangyari kay Job. Even Job. So nangyari po sa kanya, hindi niya maunawaan. You know what happened? Satan is not, nasa na tayo? Hindi maunawaan ng mga mananampalataya, yung nangyayari sa kanya. But the truth is, hindi mo talaga yun lang ang gusto ni Satan. Hindi lang yung money, yung material goods. Kasi kung money in material goods, even siya mismo tinanong niya sa ating Panginoon. He offered material things, money to Lord Jesus in the book of Matthew chapter 4. So hindi yan lang ang main target ni Satan. Now the question is, what is the main target of Satan? Nasabi sa book of Job chapter 1 verse 22, in all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Sa kabila, despite of losing everything in his life, Job did not sin against God.
Sa kabila na nangyari po sa kanya, nagkasakit siya, nawala ang kanyang kabuhayan, ang kanyang mga anak, namatayan po siya. Hindi po siya sinabi ng Bible, Job did not sin against God. Even sa kanyang asawa, sinabi niya, he did not commit the sin of losing his faith to the extent of calling his wife a foolish man because she spoke against God. Alam niyo po sa mag-asawa, dapat po nagtutulungan ng mag-asawa. Dapat po nagtutukuran ng mag-asawa, lalo sa panahon ng kahirapan, hindi nag-iiwanan, hindi nagsusumbatan, hindi nagsisihan. Diyan yung dapat ipakita sa kabila na kayo naghihirap. Meron kayong unity. At diyan po makakaahon ng mag-asawa. Huwag kayong gumaya sa asawa ni Job. Ang sabi ng asawa ni Job, yan ang nangyari sa'yo, nag-attend ka kasi yan. Siguro sinisisi niya si Job. Born again, praise the Lord, Bible. Namatayan tayo, nawala ang ating kabuhayan. Sumpain, sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos mo. So iniwanan siya ng asawa niya, nawala yung faith ng asawa niya, at sinisi niya pa ang Diyos, para bang sinisi niya ang Diyos pati si Job. Sabi ng mga siguro, nagka-leche-leche buhay natin. So mga kapatid, iniwanan po siya ng asawa, hindi siya sinuportahan. Sa ating po mga kapatid, lalo po sa panahon ngayon, dapat po suportahan ng mag-asawa ngayon. The more na naghihirap ang mag-asawa, dapat lalo kayo magsuportahan. Diyan kikilos ang ating Panginoon. Sa amin po, naranasan namin maghirap at yung pong naranasan namin kahirapan, yung po nagtulak sa amin para mag-unite, maging isa. At pinagpala, po. Pinalas kami ng ating Panginoon. So mas natural po sa talaga mag-asawa. Mas maganda nga po talaga mag-start ang mag-asawa doon po talaga sa ganung kahirapan. Hindi ko naman ibig sabihin mga kapatid na talagang dapat. Pero nakatutulong po yung para sila umahon, umasenso. Without that challenge, you will never get the success. So sa atin po mga kapatid, lalo po sa panahon na nagipit, lalo po kayong kumapit sa Lord at maging iisa sa bawat isa. Dapat po sa kabila ng kahirapan, isa pa rin kayo. Sa kabila ng kasaganahan, isa pa rin kayo. Sa hirap at ginhawa, ipakita niyo mga kapatid. Diyan po makakakilos ang ating Diyos na po. Yung ba naghihiwalay, nahirapan eh. Hindi makatisan. Minsan yung ba mga kapatid, hindi man talaga ang reason is matinding reason. Ang reason number 1, pera po, kaya naghihiwalay mag-asawa. Sana po hindi po kahirapan, pera ang naging dahilan ng paghihiwalay po. Although may mga indifferences, pero yan po talaga dapat ang ating mga pangako. Sinabi ng Bible, sa hirap at ginhawa, may pera po wala, ipakita nyo kayo po isa. Diyan kikilos ang ating Diyos ng buhay. Diyan pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Nakita ng Lord, mga kapatid na tinatroubleshoot ninyo, nag-iisa kayo sa kabila ng kahirapan. Hindi nag-iiwanan, hindi nagsusumbatan, hindi nagsisisihan. Huwag niyo po gagawin kagaya ng ginawa ng asawa ni Job. Nasinisi ni si Job, sumpain mo ng Diyos mo. Dapat yan, pag kayo naghihirap, huwag kang mag-alala, darling. Lalo tayo magtiwala sa Diyos, kikilos sa Diyos, may Diyos tayo. Sasabihin ng lalaki, tama ka mother, tama ka mami, patuloy lang tayo. Tayong magtiwala sa Lord, i-bless tayo natin Panginoon. Tapos mag-pray kayong dalawa sa kasama ng mga anak. Ay, kikilos po ang Lord sa pamilya po ninyo. Kikilos ang ating sa buhay. Kasi nagsama kayo sa hirap at ginhawa, walang iwanan. So, purihin po ating Diyos ng buhay. So, nangyari po, yan po nangyayari sa ngayon, sa mananampalataya. Even Christian, the problem with many Christians nowadays, when they are robbed of material things, nawala ng trabaho, nawala ng even mahal sa buhay, nawala lahat physically, ano nangyari? Nalulungkot. Di ba sa inyo malungkot ngayon? Upset ka ngayon. Why? Nawala ka ng cellphone, nawala ka ng pera, nawala ka na sa buhay, nawala ka ng boyfriend, nawala ka ng girlfriend. Huwag kang malungkot. Huwag din tayo mawawala ng tiwala sa salita ng Diyos. Dapat the more magtiwala tayo. Diba sa inyo mga kapatid, ninakawan ka ng joy, ninakawan ka ng material things, you've lost your appetite in prayer, in the ministry, and being in the church. Wala ka nang gana mag-pray, wala ka nang gana mag-join, wala ka nang gana umattend sa Zoom, wala ka nang gana wala na, nawawalan ka na. Why? Iniisip mo, wala. Sinisip mo, wala na. Kasi nga, ninakawan tayo. So, brothers and sisters, actually, hindi yung nawalan ka ng material eh. Ang nangyari, Satan, if that happens, because si Satan ang nangyari, ang kinuha sa iyo, hindi yung nawala sa iyo material bagos yung faith mo.
yung pananampalataya mo, He successfully stolen your faith, and that is His main target. Yes. Why? Once nawala ang faith, He knows that once you lose your faith, you will lose everything. Yes. And you're even in danger of losing your salvation. Alam niya, tapos ka na. Pag yun yung nawala, yung faith natin. Yes. Kaya ang sabi ng Book of Matthew 13:19, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. Yung pong salita ng Lord, hinahintulad siya sa binhi na inyo pong napapakinggan ngayon. Ito pong salita ng Diyos na napapakinggan mo ngayon, kapatid. Ito po dapat tumitin mo sa ating mga puso at umuugat, umuusbong at nagiging faith. Ang gagawin ng demonyo ngayon, kukunin yung salita ng Diyos na inyong pinakikinggan every Friday. Pag kinuha yun, para bang wala kang napakinggan, walang na-remain sa puso mo, walang tutubo sa puso mo, at hindi uusbong ang pananampalataya. Yan yung gawa ng kaaway. Kinukuha niya yung salita. Para hindi tumubo sa puso mo. Kasi alam niya, once na yung salita tumubo sa puso mo, uusbong yung faith. Amen. So it's not your faith that is trying to steal, but the word of God in your heart that produces faith. Amen. Kaya importante yung pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Yes. Ilang buwan na po tayo, mag-iisang taon na po tayo nasa ganitong situation. Yung iba sa inyo, malungkot ka, matamlay ka. Hindi dahil sa pandemic, no. Hindi dahil sa COVID, no. Dahil dun sa Word of God Amen. na hindi tumutubo sa puso natin. Iba sa inyo, alam ko po, simula bata ka, may problema ka sa pera. Marami sa atin may problema na sa pera. Nakakaraos naman tayo eh. Hindi problema sa pera kung bakit ka malungkot. Yung salita ng Diyos hindi umuusbong. Yung faith mo hindi lumalago. That is the main reason. Sabi mo, walang makain, lumaki ka na, lumalaki na ang tiyan mo eh. Dahil sinasabi na gugutom. Hindi ka naman namatay siguro sa gutom. Yung salita ng Diyos na hindi umuusbong sa puso mo, yun ang nagiging problema. Bakit nga hindi umuusbong sa puso mo? Kinukuha ng demonyo. Ayaw niya kasi. Why? Because if you understand the Word of God you're hearing, you will understand why God allowed things to be stolen from you. Malalaman mo kung bakit napapahintulot. So alam mo ang kalooban ng Diyos. So the devil is not after your property, your money, the people, the things that you have, but the Word of God that is treasure in your heart. Yes. Lalo ngayon, sa araw na ito, kinakabahan na po ang demonyo kung yung salita ng Diyos ay ito umuusbong na sa puso natin. Yung ba sa inyo, umuusbong na po ang salita ng Diyos sa inyong mga puso? Yung ba sa inyo, nakikita na ng Lord? Naramdaman ko ba sa inyo, unti-unti nabubuhayan ka na, kinakabahan na po ang demonyo, mga kapatid. Kasi alam niya eh. He knows that if the seed of faith is planted in your heart, it will grow and be used to move mountains, to move problems, to destroy all His work. Para lumpas ka, magkaroon ka ng joy, magkaroon ka ng peace. Kaya nga, yan ang panlaban natin sa ngayon. Hindi po COVID ang problema mo, kapatid. Ang problema mo, yung salita ng Diyos, hindi na po nag-uugat. Yes. Kasi binabaliwala natin pakikinig ng salita ng Diyos eh. Pag naka-receive tayo ng link, parang baliwala na. Common na yung maka-receive ng link. Minsan, dinidelete natin yung link ng so. Minsan, pag naka-receive tayo ng mga posts about the Word of God, parang baliwala, lagpas na yung mga Word of God. Yan ang problema ng maraming tao ngayon. Nawala ang church, nawala ang physical church, nabawasan yung pakikinig nila ng salita ng Diyos. The more tayo sa news, the more tayo sa mga online mga events. Pero yung listening to the Word of God, nababawasan, kaya marami sa atin nangihina. Amen. He knows that if the seed, yung salita ng Diyos, ngayon, tumutubo na sa puso mo, ay, naku mga kapatid, malaking magagawa niyan. Yes, malaking magagawa sa buhay mo. Yes. Malaking magagawa ng salita ng Diyos sa mga problema po natin.
Kaya nung alam niyo po nangyari kay Job, nung na-realize niya, nawala yung hedge, nawala yung bakod, yung protection. Pero ginawa niya, hindi pa rin po siya tuminag, hindi pa rin po siya nagtanong sa Diyos, hindi pa rin po niya, yung asawa niya, sinaway niya yung asawa niya. And you know what happened? So once the power of faith operates in your life, He won't have power against you. Mawawalan po siya ng kapangyarihan po sa atin. Ayun, ito na kasi sinasabi ko. Nung nangyari na po, nag-stay po siya, ang sabi niya, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. So ito po narinig niyo po ngayon, ang sabi ni Job, hindi ko lang nalaman na napakinggan sa mga nagsasabi sa akin, but now I sees you. Nakita niya, nalaman niya, nangusap na sa kanya ating Panginoon. And to tell you frankly, nangungusap ang Diyos sa atin ngayon. Kung tayo lang lahat susunod at yung mga salita ng Diyos, papapasukin natin sa ating mga puso, tutubo yan at mag-uugat yan parang ugat ng puno. Ang malaking puno at pag yan po ay namunga, ayan na nakikita sa iyo ang bunga ng pananampalataya. So tayong lahat, guilty po tayo. Minsan ini-ignore po natin. Nasabi lang umattend. Nasabi lang pinagbigyan. Attend ka naman ng sunan. Oh, sige. Hindi po tayo nagbigay ng pabor. Doon sa nag-invite sa atin, nag-send ng link. Para sa iyo to, kapatid. Amen. Itong pakikinig mo ngayon para tumubo ang salita ng Diyos sa atin. Walang pabor tayo, binigay tayo po, humihingi at binibigay ng Lord ngayon. Amen. Kaya masabi ng Job, I abhor myself and repent, and thus nagsisisiyaw ngayon. Mga kapatid, marami tayong pagsisisihan pag hindi po tumubong salita ng Diyos, hindi nagkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasi pag nawala ang salita ng Diyos, walang pananampalataya. Walang faith, pag nawala ang faith, walang pag-asa. Pag nawalan ka ng faith, nawalan ka ng pag-asa, ano mangyayari po sa atin? Pag isang tao nawalan po ng faith at nawalan po ng pag-asa, wala na sa susulingan. Walang tiwala sa Lord. Wala na talaga. Diyan po papasok ang suicide faith. Magpapakamawalay. Wala na siyang aasahan. Kaya tayo mo lahat, ini-invite natin mga family natin, lahat lalo ng mga nahihirapan. What you need, what they need. The world needs the Word of God para makakilos sa Diyos. Secondary lang po yung vaccine, yung pera, secondary lang po. But what people need is the Word of God para po mag-ugat dun sa mga puso nila. Pag nagkaroon ng ugat, magkakaroon ng pananampalataya at dun kikilos ang Diyos. Hindi po makakilos ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Makakakilos lang ang Diyos sa taong may pananampalataya. Take note that, brothers and sisters. Makakakilos lamang ating Panginoon pag tayo pinananampalataya sa ating Panginoon. So Job's faith was shaken, but when God talked to him, he came to realize his purpose for him. Yan. Nalaman niya yung purpose. Ano yung purpose? Pangalawang layunin kung bakit ka napahintulot. Yes, when Job lose everything, pero yung purpose, second purpose ito. Then the Lord restored Job's losses when he prayed for his prayer. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. So in other words, alam ng the Lord, alam ni Job yung purpose ng Lord, and he still believed in the Lord, yung faith nasa kanya. Therefore, nung nawala sa kanya, hindi po siya gumibap, then God restored his possession. At yan po ang gusto ng Lord sa atin. God wants to double your possession, your prosperity. Yung nawala sa iyong kabuhayan, nawala sa iyong pera, dodoblehin ng Diyos yan. Amen. Praise God. Wala sa iyong mga pati ng material, dodoblehin ng Diyos yan. Yung ninakawan ka ng pera, ibabalik, doble pa. Walang ka rin ng mahal sa buhay, bibigyan ka ng maraming kaibigan, magulang. Walang ka ng boyfriend, girlfriend. Wala ka lang. Hindi ko sinabi magkakaroon kang dalawang asawa, maraming asawa. Bibigyan ka ng tunay na love, tunay na peace. Dodoblehin pa. Nagkasakit ka, bibigyan ka ng
more double strength ng ating Panginoon. As long as your faith remains, no matter what you have lost, it will be restored. In the name of Jesus, ibibigay sa iyo. Ibibigay sa iyo, mga kapatid. Kaya tayong lahat, patuloy, stick lamang po tayo. Dahil ibibigay ng Diyos ang lahat ng nawala po sa atin. Amen. Your business, your relationship, or even health will be restored. Why? Because of your faith. So, brothers and sisters, sa panahon po natin yan, take good care of your faith. Yan po ang importante ngayon. Hindi po vaccine. Yung faith ang importante ngayon. Hindi yung mga material things ang importante ngayon. Kaya may mga pera naman ng maraming bansa pero wala silang magawa sa COVID. So, what we need is faith. What you need is faith. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ating Panginoon. Everybody say Amen. Amen. Everybody say Praise the Lord. Praise the So Lord. ulitin niyo po, what we need right now is your faith. Umusbong, tumubo, lumakas ang pananampalataya ng bawat. Simula po sa akin, hanggang sa inyong lahat na nasa Pilipinas, magkaroon ka ng pananampalataya, patibayin mong pananampalataya ka, umasa ka, nakikilos ang Diyos sapagkat God never fails. Amen. He will provide, He will heal you because He is our God. Yes. That's what sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, for you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Siya po darating kagaya ng isang magnanakaw. We know na ang magnanakaw, wala pong paabiso yan. Pero din po mga pagsubok natin sa buhay, bigla yan, bagyo. Mabuti pang bagyo, kahit pa paano, ang pag-asa tumatama minsan. Ang bagyo ng buhay, hindi natin pwedeng sabihin bukas, mamomblema ka bukas, tatama ang sakit bukas. No, kaya therefore, kailangan natin take good care of our faith because si Satan, he will come like a thief in the night. Pero pag intact yung faith mo, kayong mag-asawa, kayong family, dadating naman ang bagyo pero hindi kayo matitinag. Yes. Ang bagyo sa anak mo, sa family mo, o kagaya sinabi ko, wala yan. Darating yan. Pero pag meron kang faith, meron kang pananampalataya, handa mo harapin pagsubok. Kaya nga sa pagbabalik ng Lord, Luke 18 verse 8, I felt that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, He will really find faith on earth. So the first thing He wants to find in us is your faith. So where is your faith? Tatanungin ko po kayong lahat, nasa na ang ating pananampalataya? Gaano na kalaki ang ating pananampalataya? So sa inyong lahat, mga kapatid, those who believe in the Lord, magsabing Amen. Amen. Those who believe in all the promise of God, magsabing Praise the Lord. So according to your faith, brothers and sisters, be it unto you. Therefore, ulitin ko po, silang masabi po, patuloy iwan ang puso nyo, keep your faith. Patuloy tayo mga sapagkat the thief, yung po topic natin ngayon, yan, walang abiso yan. Walang sabi-sabi yan. Pero as long as you take your faith, as long as you take good care of your faith, handa mo harapin ang hamon ng buhay. Amen. Bring it on, sasabihin mo sa kaaway. Bring it on. Everybody say, bring it on. Yes, Bring it bring on, it on. Satan. Handa ako. Why? Because mayroon na kang faith. Palakpakan natin ating Panginoon. Everybody say, thankful to God. Thank you, Lord. Salamat.